because sinabihan ka na nga ng former president na magbuo na ng task force. So you were there. Ang sabi ni Colonel Garma, ang naisip niya, walang iba, ikaw, Colonel Edelberto Leonardo, ang nirekomenda niya kay Presidente Duterte na manguna nung task force on a war on drugs on a national scale. Meron talaga pong plan to create a task force. So that means you admitted that you made the courtesy call, so the President was there. He was there, Mr. Chair. Kasi nag-courtesy kaya kayo, di ba? O so nandoon. Opo, Mr. Chair. O so in the meeting o in Panakan, you were there with the whole team, nandun din po si President Duterte, hindi po ba? Nandun po siya, Mr. Chair. Okay. Ang main ikangang operator of the war on drugs was Colonel Leonardo. Marami ho nagsasabi sa resource persons natin pointing to Colonel Leonardo. So I suggest, Colonel Leonardo, na mas mabuti sigurong sabihin mo na lahat dito. Taga Davao po ako eh. Umuwi po ako, Mr. Chair. Kailan ka ba nag-assign as a CIDG Regional Director? First week of July, Mr. Chair. First week of July of... Of 2016, Mr. Chair. Eh, kayo doon na As nga po regional yun. chief, as regional Kaya chief. po kayo nilagay doon sa CIDG. Well, of course, based on the timeline, nagka-contact na po kayo ng former president nung May. And then, actually, yung plano po nabuo na that you will head the task force. And then nung July, inassign ka na nga doon sa Davao. You were assigned in July 2016 until what year? Yeah. Anyway, sasalaysay ko na lang, ano? So you proceeded to Mandaya Hotel for that meeting. And in fact, you called Colonel Garma and told her na 3 araw ka na nakatira doon sa Mandaya Hotel. Because sinabihan ka na nga ng former president na magbuo na ng task force. So you were there. Then after that, naggumawa ka na ng plano which you submitted to the President. Hindi po ba, Colonel Leonardo? Mr. Chair, pwede ko po bang i-narrate po yung pangyayari, if you allow me, Ganito Mr. Chair? po. Noong May 2016, para klarong-klaro po, tinawagan ni Presidente Duterte si Colonel Garma para makipag-meeting sa kanya. Nag-meeting sila, nilatag ni Presidente kung anong plano niya. Gusto niyang gayahin yung Davao model, the war on drugs on a national scale. Tinanong si Colonel Garba ni Presidente, sino ang pwede mong i-rekomenda na manguna nitong plano ko na gawin war on drugs on a national scale? Ngayon, ang sabi ni Colonel Garma, ang naisip niya, walang iba, ikaw, Colonel Edelberto Leonardo, ang nirekomenda niya kay Presidente Duterte na manguna nung task force on a war on drugs on a national scale. After that, the day after, tumawag yung Muking naman, hiningi yung number ni Colonel Leonardo, and then eventually you made contact with Muking, and after that, you proceeded to Mandaya Hotel where you had a meeting with President Duterte. Doon pa lang muna tayo. Doon pa lang muna tayo doon sa timeline na yon, Colonel Leonardo. Mr. Chair, I was asking a while ago that if I may be allowed to narrate my, explain my side, Mr. Chair. Sige, okay. Sir, totoo po yun na meron talaga pong plan to create a task force.
Actually, since we were still young in our career then, we are thinking operational level lang po yung thinking namin. But that task force that was planned was it was just a plan. It did not materialize, Mr. Chair, because upon assumption of then Chief PNP Bato de la Rosa, there was this operation plan, double barrel Tokhang to be implemented by the PNP. So that task force that was planned is no longer applicable, Mr. Chair. Yun po ang nangyari. So ngayon, inamit na ho ninyo na meron talagang planong ginawa. Meron po, Mr. Chair. Yung But pong- according to you, hindi po na-implement. hindi po na-implement kasi po hindi nga po pala applicable yung task force. Anyway, ituloy lang muna natin yung sinumpang salaysay ni Colonel Garma. So nakapag-meet na po kayo, and then after the meeting po, nakagawa na kayo, as you admitted, nakagawa na kayo ng plano, there was a proposal. In fact, after the submission of the proposal, this is the plan on war on drugs na, humingi po kayo na makipag-meet yung buong team na kay President Duterte, if I'm not mistaken, doon sa DPWH ng Panakan, Davao. Kilala mo po ba itong si Bakay? Yes, Mr. Chair, kilala ko. Ano bang posisyon nitong si Bakay? I believe during the time he was with the PDEA, Mr. Chair. PDEG, Mr. Chair. Taga Davao I'm din not po sure. ba ito, Colonel Leonardo? Taga Davao din po ba ito? I believe he's from Luzon, Mr. Chair. And of course, si Colonel Villela, I assume that you also know him, the former husband of Colonel Garma. Yes, Mr. Chair. I know him. Si Colonel Grijaldo, who was a resource person before, kilala mo rin siguro yun. Yes, Mr. Chair. Si Tucson, sino ba itong si Tucson? Also, Class 97, Mr. Chair, kaya kilala ko rin po. Police din po ito. Police din po. Itong si Duenas, sino ba ito? I believe yung may Class 97 po na Dueñas, Mr. Chair. Well, itutuloy ko na po yung sinumpang salaysay. Ito yung grupo na nabuo po ninyo. And then these were the members, if I'm not mistaken, members of Class 97 PNPA and members of Class 96 PNPA. Ito ba yung mga membro ng Class PNPA 1997 and Class 96 PNPA? Itong mga binanggit kong mga personahe sa inyo? Yun po, opo, Mr. Chair. Nung pumunta kayo ng meeting, because we were informed, according to the affidavit, nag-meeting kayo doon sa Panakan, Davao, kasama na itong buong team, itong mga taga-PNP Class 96 and 97, and I understand that they form palitan dahil there it would go under changes. Inamin nyo kanina na may plano na ho, hindi ba? Pero pinalitan ho ninyo because it will go undergo changes. Ano ho yung pinalitan ninyo? Actually, Mr. Chair, plano po yon na yun nga, magbubuo talaga po ng task force. Totoo po yun, Luzon, Visayas, and Mindanao. That composed of, yun nga po, yung may mga suggestion po kung sino po yung po pwedeng yung tutulong din. Yung pong, Colonel Leonardo, pwede mo bang isalaysay dito sa komitiba? Anong plano ba itong ginawa mo? Party saang plano po ito? Mr. Chair, ang plano po kasi namin ay kaming lahat, po, hindi lang naman po yung mga nabanggit na pangalan. Halos sa buong PNP po noon ay tutulong po sa yung pagsugpo ng illegal na droga, Mr. Chair. So actually, you are now admitting, Mr. Chair, that you indeed strategized a plan, submitted that plan to the President regarding to neutralize drug lords, drug pushers. Hindi po ba?
Mr. Chair, yung task force, yung structure lang po ng task force po muna, yung plano naming buuin. Plano pa lang po yon na hindi nga po natuloy. Hindi po kami umabot dun sa... So in short, Colonel Leonardo, sinasabi mo, gumawa na nga kayo ng structure. Eh, na-admit mo na ngayon na nagkaroon kayo ng meeting, yung mga binanggit kong personahe po sa inyo, dahil ina-admit na ho ninyo ngayon, na napag-usapan na ninyo, na gumawa na kayo ng structure, nandun na yung mga personahe. Hindi po ba? So kasama na nga itong PNPA Class 96, PNPA Class 97, ito ho yung organization ninyo, yung sinasabi ninyong task force, hindi po ba? Opo, Mr. Chair. Okay. Now, totoo rin, ina-admit ho ninyo na nagkaroon ho talaga ng meeting doon sa Panakan, Davao, Mr. Colonel Leonardo. Actually, Mr. Chair, it was not, it's a meeting between us only, but it was actually a courtesy call to the former President, Mr. Chair. So, pag sinabi ho ninyo, Mr. Chair, na courtesy call, you cannot make a courtesy call to a ghost. Hindi, if you say courtesy call, eh, kailangan makita mo yung tao na kinu-courtesy call mo. So that means, you admitted that you made the courtesy call, so the President was there. He was there, Mr. Chair. Kasi nag-courtesy kaya kayo, di ba? O so nandoon. Opo, Mr. Chair. O so in the meeting o in Panakan, you were there with the whole team, nandun din po si President Duterte, hindi po ba? Nandun po siya, Mr. Chair. Okay. Now, Colonel Leonardo, sino po ba itong si Lester Berganyo? Si Lester Berganyo po ay civilian naman po na tinatawag lang po namin na parang striker po sa mga opisina. Kasama ng ito sa CIDG kasama po 11. ninyo ito sa meeting doon sa Panakan. Hindi po yata, Mr. Chair, kasi parang mga officers lang po yung kasama ko, Mr. Chair. Sino po itong si Romel Bactat? Ganon din po, tao po siya sa Region 11 CIDG, Mr. Chair. So meaning mga pulis ito. Kasi Yung hindi ka pong- magiging member ng CIDG office if you're not a member of the PNP, hindi po ba? Tama po, Mr. Chair. Itong si Lester Bergamo, pulis din ito. Hindi po, Mr. Chair. Informer. Hindi naman po, striker po ang tawag kasi namin pagka yung... Okay, can you elaborate more? Pag sinabi mong striker sa CIDG, ano ang trabaho ng isang striker sa CIDG? Sa layman's term po, yung utusan lang, inuutusan po kung ano lang po ang pwedeng ipabili, kung ano po ang pwedeng iutos. Bali ginagawa ho ninyo Striker po itong ang tawag. utusan. Utusan po. In short, pwede rin kasing ginawa niyong utusan, pwede rin ito maging spotter. Meaning, pwede ito ang informant to relate to the team, to the task force, sino ho yung mga drug lords, sino ho mga drug pushers. Kasi ito nga in layman's term, pero in police parlance, itong striker, ito ibig sabihin, yung ginagawa nilang utusan, ito yung mga informer, ito yung mga nagtuturo ng mga drug lords, ng mga kung sino-sino po ba, no? Then, itong si Serbo is, si Romel Bactat is a member of the CIDG Region 11, hindi po ba? Tama po, Mr. Chair. Itong si Rodel Serbo, sino po ba ito, Colonel Leonardo? Ganon din po, CIDG personnel po siya, police din po siya. So, police din ito. And din itong si Michael Palma, Same po, police din po yan, Mr. police Chair. din. Itong si Peter Parungo, Yan po ay ganon din po, striker lang din po yan, si Peter Parungo. anyway, Mr. Chair, itong mga binanggit ko mga pangalan, kasama din po ito sa meeting dun sa Panakan, Davao. Hindi po, Mr. Chair, hindi po sila kasali. Anyway, Mr. Chair, hindi kasama itong mga binanggit kong mga personahe, pero this was part of the team. Ito po ang kasama dun sa team na binuo na structure ni Colonel Leonardo. And Mr. Chair,
Yung binanggit mo kanina, Colonel Leonardo, meron pa po kayong kopya nung proposal o po yung structure na sinasabi ninyo? Actually, plano lang po yun na parang Luzon, Visayas, Mindanao po, lalagyan ng mga tao. Ganun po ang plano namin, Mr. Okay, Chair. what exactly is the plan, Mr. Chair? Colonel Leonardo, pwede kasi structural organization yan. Pwede mo bang pakisalaysay dito? Sino ang head? Meron ba yung klase? Kagaya ng sa corporation, meron tayong chairman, may board of directors, meron pong tayong presidente, tapos may mga middle managers. Ano ba yung structure na binabanggit ninyo dito para malinawagan po ang committee ba? Actually po, yun nga po yung plano na kung akala namin uubra po yon na maglalagay po ng isang officer sa Luzon, maglalagay po ng tao niya, tapos sa Visayas maglalagay din po ng tao to be led by isang officer din, at saka sa Mindanao. Ganun po sana ang plano. But Pero it's lumabas- very clear, Colonel Leonardo, na itong structural organization na binabanggit mo, well, pag sinabi mong structural organization, there is a head, merong mga operatives, merong mga middle managers, ganun po ang structural organization eh. So meron pong talagang amo kayo, merong mga middle persons, merong top level management, and then may mga operatives. So I assume that you were the head of this task force together with PNPA 96 and 97, and then yung mga operatives mo, yung mga civilians na yung sila Baktat na sila Serbo, yung sinasabi ko. And then, itong structural organization na sinasabi mo, itong task force na sinasabi mo, sama sa gaya ng sinabi mo kanina, Colonel Leonardo, ito yung main purpose is gamitin yung structural organization to war on drugs. Hindi po ba? Tumulong po sa war on drugs, Mr. Chair. Ganun na ho yun. Tumulong o basta in short, yun ay ginamit yung structural organization. Pero ang sinasabi ho ninyo ngayon ay hindi na implementar. So yun po, kasinungalingan na po yun. Why will you create a structural organization composed of top police officers, of operatives na nakikita natin, mga operator talaga ito, tapos ito not be implemented. In fact, doon sa structural organization, napag-usapan ho ninyo, Colonel Leonardo, once the task force is already operational, doon na po papasok yung COPLAN funds. Operational funds, meaning yung reward system, the funds for operational expenses, and ang rewards po na ito, in fact, may mga bank accounts ni Peter Parungo sa Metrobank, BDO, and PS Bank. At ito po ang ginamit na conduit na ginamit na pondo para doon sa reward money. That is why, Mr. Chair, I believe that we should, to the COMSEC and Mr. Chair, I request that Mr. Peter Parungo be invited for the next hearing para malaman natin kung saan pumasok itong mga pera for the reward money. And then, Colonel Leonardo, sino po ba ang gumagawa ng listahan nung sa narcolist? Mr. Chair, ang mga listahan po ay, ang pagkakaalam ko po, ay nanggagaling po sa mga regions. Una po ay manggagaling sa mga local police. Yung local police naman kukunin muna sa mga barangay. And then, go up the ladder po hanggang sa provincial and regional. Magkakaroon po sila ng
intelligence validation workshop po, Mr. Chair. And Yung sinabi ho ninyong Colonel Leonardo, going up the ladder, saan po patungo yon? Galing ng barangay, tapos na station commanders, then na chief of police, provincial directors, regional directors, hindi naman na, saan patungo po yung listahan ng narcolist? Actually po, i-consolidate po yan sa national headquarters, Mr. Chair, yung po ang pagkakalam ko. Anyway, Colonel Leonardo, Mr. Chair, gusto ko lang ipalam sa iyo na according to the affidavit of Colonel Garma, lahat po ng narcolist doon po patungo sa iyo. And then, ikaw talaga ang may final authority to determine whether this individual should be included in that list or not. And that is why, in fact, Colonel Wesley Barrioga, although he was not involved sa drugs, pero after Wesley Barrioga was killed, nilagay ho ninyo doon sa pangatlong listahan si Wesley Barrioga because in the operations of the war on drugs, it is very clear, Mr. Chair, na ang main ikangang operator of the war on drugs was Colonel Leonardo. Marami ho nagsasabi sa resource persons natin pointing to Colonel Leonardo. So I suggest, Colonel Leonardo, na mas mabuti sigurong sabihin mo na lahat dito. And Mr. Chair, nakikita na po talaga natin that indeed the affidavit of Colonel Garma is true. It was corroborated already by Colonel Leonardo. Lahat po ng sinaad dito ni Colonel Garma, ipinatunayan po ni Colonel Leonardo. Pati yung meeting with the PNPA class, pati yung structural organization, sinabi din po sa salaysay ni Colonel Garma na nagkaroon ng meeting, nagkaroon ng structural plan, which was corroborated by Colonel Leonardo. So therefore, Mr. Chair, all the things na sinabi ni Colonel Garma dito sa affidavit niya ay totoo po lahat. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. So the next to interpolate is Congressman Ernix Junicio. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Questions for Colonel Garma. Good evening, Colonel Garma. Leonardo, boss. Sorry. Colonel Leonardo, I'm sorry, dito ako nakatingin. Thank you, Mr. Chair. Dati po kayo sa NCRPO, Colonel Leonardo. Tama po, Mr. Chair. Anong taon po yun? That was 2015 to 2016, Mr. Chair. Opo. Ano po ang naging trabaho niyo sa NCRPO? I was assigned the responsibility of as a station commander of Station 10, and after that, Station 2 of Manila, Mr. Chair. Napunta rin po kayo sa Maynila. Correct po, Mr. Chair. Saan po sa Maynila? Pandacan and Moriones, Mr. Chair. Yung Pandacan po, anong distrito sa Maynila yon? I think parang halo po yung District 5 and 4 yata po, Mr. Chair. Kundi po ako nagkakamali. Yung isa pa po sa Maynila, saan po yun nabanggit nyo? Moriones po, Mr. Chair. Saan pong distrito yun? I think Sa Tondo po yun, no? Tondo po, Mr. District 1 po ng lungsod ng Maynila. Opo, Mr. Chair. Opo. Masasabi niyo po ba sa akin kung ano yung mga naging accomplishments nyo doon sa pagdidestino nyo o sa serbisyo nyo sa Maynila? Yung pinaka-primary accomplishments po ninyo, Colonel Leonardo. I believe marami po kaming arrested wanted persons and operation against drug personalities na successful, and
implementation of search warrants that were also implemented successfully, and filed cases against these personalities, and also contributed a lot in deployment of patrollers in those two areas, Mr. Chair. So you would say, Colonel Leonardo, that you are proud of your performance when you were assigned and you served in the city of Manila. Proud naman po kayo. A little bit, Mr. Chair, not actually Oh. average, Mr. Chair. Yes, Colonel Leonardo, because ano pong taon ulit yun? 2015 to 16? Tama po, Mr. Chair. Oh, because during that time, we were hearing, medyo sumikat din po kayo noon sa lungsod ng Maynila na very, alam niyo po ba meaning ng ninja cops? Yes, Mr. Chair. Oh, can you briefly define in your own words to the committee sa sarili niyo pong definition, ano po ba ang ninja cops? Ninja cops, Mr. Chair, are these are rogues cop involved in illegal activities. They are a small group of batches of PNP non-officers, and they were able to evolve into a more organized crime group than being with the front that they are actually conducting anti-illegal drugs operation, Mr. Chair. So, if I'm not mistaken, would you agree na yung ninja cops, parang ito rin po yung tinatawag nating narco cops, no? Would you agree, Colonel Leonardo? Well, ninja cops, it became ninja modus, Mr. Chair. And tama po kayo, they are also considered narco cops, Mr. Chair. Yes, Colonel Leonardo, meaning these are the cops, no? Once they seized na mga drug items, mga droga, they tend to recycle it and sell it for profit for themselves. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So, ano po ang, kayo po, sa personal ninyo, ano po ang pakiramdam nyo sa mga ninja cops o mga narco cops? Galit po kayo sa kanila? Yes, Mr. Chair, because sila po ang isa sa mga enablers. That's why ang drug situation natin noong mga panahon na yon ay lumala at halos walang pamilya na hindi po naapektuhan yung illegal na droga na yan. Since ako taga-Tondo rin, marami po nga akong kamag-anak na damay din dyan. That's why I'm very determined na talaga pong tumulong dyan sa war on drugs na yan, Mr. Chair. Against this ninja cops po. Kasi na-contaminate po nila halos ang buong Pilipinas. Itong modus nila ginaya dahil po pinagkakakitaan instead of really focusing on law enforcement. Talagang kinarir pa nila yung kumbaga, halos dinaig pa nila yung drug lord. Double ang tama sa atin, pinasasweldo ng tao, kumikita sa pamahalaan, pinagkakatiwalaan natin, pag nahuli yung mga drug lord, mga pushers, sila naman yung magbebenta sa kalye. Tama po ba, Colonel Leonardo? Tama po kayo, Mr. Chair. So it's safe to say na kayo po bilang isang miyembro ng kapulisan ng lungsod ng Maynila, at the time, you were really mad. Talagang galit tayo sa mga narco cops at ninja cops. Tama po? Mr. Chair, determined to go against these people, very dangerous people. But of course, dahil determinado ako, payag po ako kahit na harapin sila, Mr. Chair. Is it true that during the time na naroon kayo, nagkaroon po ba kayo ng mga accomplishments para ma-neutralize itong mga narco cops or ninja cops na to? During my time po kasi ay wala pa po yung intensified campaign
against meron na po pero iba po yung program. So nung time na yon, yung iba namamayagpag pa po nung bago po ako malis ng Tondo, Mr. Chair. Pero nung nagkaroon na po ng war on drugs, would you say na isa po kayo sa mga tao na talagang who focused on eliminating pagpapahinto ng mga aktibidades ng mga narco-cops? In some ways, Mr. Chair. So ano po ba ang nangyayari sa mga narco-cops? Paano po natin sila napahinto? Dahil we all agree that narco-cops are a menace to society. So ano po ba ang ginawa ninyo sa kapasidad ninyo nung nasa lungsod kayo ng Maynila? And at the same time, nung napunta na po kayo on a higher level of service to the Philippine National Police during the war on drugs, paano nyo po napigilan o nahinto yung mga narco-cops or so-called ninja cops? Nung pong nandun ako, we tried our very best to show them how to conduct operation against illegal drugs, which is the May nahuli po ba kayong mga ninja cops? nung time na yun, wala po. Wala po kayo nahuli? Nung time po na yun, before 2016. No, nung war on drugs na po, after 2016. Wala po ako sa posisyon doon na mag-conduct ng tactical operation, Mr. Chair. Pero sa pagkaalam niyo po, the war on drugs in general, may mga nahuli po at nahinto naman ang mga ninja cops na ito. Mr. Chair, wala na po akong balita sa mga narco ninja cops, Mr. Chair. Sige. Colonel Leonardo, yun lamang ang aking katanungan sa inyo because I really wanted to check kung ano po ang ginawa ninyo sa kapasidad ninyo and during the time na war on drugs. I know that these people are a menace to society. I just wanted to know how they were stopped in your capacity and during the war on drugs. So we weren't able to get a definitive answer, Mr. Chair. So that's my line of questioning for now. Thank you, Colonel Leonardo. Thank you, Congressman Junicio. Just a follow-up question sa tanong ni Congressman Junicio kay Colonel Leonardo. Colonel, dun ba sa mga areas where you were assigned, no? Would you still remember, would you know kung ilan po ang namatay doon na mga drug users or pushers? Mr. Chair, yun po, kasi po ang assignment ko sa Manila is up until July, first week of July 2016 po, Mr. Chair. And ilan ang namatay under the area where you were supposed to be the commander? I'm not sure, Mr. Chair, kung may namatay nung kasi very short period lang po ang assignment ko sa Tondo. But when I was in Pandacan, there was no incident that there was killed during the operation. What about ninja cops? How many cops have you identified as and considered as ninja cops in the area where you used to be assigned? Well, original ninja cops. There are this what we call the original ninja cops. They are less than 10, Mr. Chair. So, alimbawa po, sa Moriones, na-assign kayo sa Moriones, would you still remember ilan ho ang pulis na ninyo doon sa Moriones? I think during that time, we have 300 plus policemen, Mr. Chair. And out of 300, Colonel Leonardo, ilan po ang considered to be ninja cops in that particular assignment of yours? So far, Mr. Chair, doon po sa Tondo ay hindi po naka-assign ng mga ninja cops doon, Mr. Chair. Yung mga identified ko lamang po, na less than 10. So wala kayong na-identify doon sa Moriones, sa Tondo, na mga ninja cops? Wala po doon, Mr. Chair. Yung original ninja cops. I'm referring to the original ninja cops, Mr. Chair. Can you educate me, ano yung ibig sabihin ng original ninja cops? Meron bang hybrid ninja cops? Meron bang original, meron bang fake ninja cops?
Ito po kasing Ninja Cups, batches po ito that came from Manila Police District po talaga ang pinanggalingan nito, mga ito. And then they started at first doing some yung parang cotton cups lang po. Yung pong they will arrest people and they some would plant some evidence so that they can mark them with the amount that a victim who could afford to give to them, Mr. Chair. So, in the area where you were assigned, prevalent po yung planting of evidence. During my time, Mr. Chair, I think it was it already evolved in a more a bigger type of operation, Mr. Chair, by the Ninja Cup, Mr. Chair. So, ito yung mga scalawags, no? What about yung mga nagre-recycle ng drugs? Nanguhuli, ang ebidensya, itatago ang kalahati, inire-recycle pabalik sa kalsada. Meron ho kayo na-identify na ganon? Actually, through intelligence operations, marami po kaming na-identify, Mr. Chair. Meron ho ba kayo nakasuhan? I believe marami po nakasuhan ang mga region, Mr. Chair. And these are the cops na nagre-recycle ng drugs, ha? Ito yung Ninja Cops. Tama po, Mr. Chair. And meron din pong mga iba, Ninja Liit, Bolt-in, and Bangketa Group, and other groups na halos gumaya na po dito sa mga Ninja Cups. So marami palang sistema ang trabaho na ginagawa ng mga scalawags. Prior 2016, Mr. Chair, marami po. So yung nabanggit mo kanina, Ninja Cops, ito yung nagre-recycle ng droga. Manguhuli, ire-recycle. Ano ho yung isang binanggit nyo? Ninja Liit. Ninja Liit. Ano naman ho yung Ninja Liit? These are, ito po ay mga, mga group of rogue policemen that tend to follow the, yung modus nung Ninja Cups. And they were able to learn from the Ninja Cups, regional Ninja Cups. And since the Ninja Cups are aiming for a bigger haul, like for example, 5 kilos up, yun po ang target ng Ninja Cups. So yung mga 1 kilo, 2 kilos, they won't really arrest that. But this Ninja Liit will now, sila po ang huhuli ng maliliit. Kaya po tinawag sila mga Ninja Liit. No? According sa research, intel research po namin, Mr. Okay. Ano pa ho yung isa? So may Ninja Cops, may Ninja Liit. Ano pa ho yung iba? Meron din po Yung nabanggit nyo kayo na, bangketa. Ano yung ibig sabihin ng bangketa Cops? Ito pong mga bangketa group naman, they are policemen who will conduct anti-illegal drug operation but will negotiate those arrested outside the office. Ito po yung mga binabaybast. Pagka may nahuli, binaybast, may ebidensya, kakausapin yung suspect. Hihingi ng pera, pag binayaran sila ng pera, pakakawalan nila. Tama po, Mr. Chair. Itatago nila ngayon yung ebidensya. Tama po, Mr. Chair. So yan yung bangketa Cops. So meron kang Ninja Cops, Ninja Liit, meron kang bangketa Cops. Ano pa ho yung iba? Meron din mga tinatawag kami na bolt-in, mga Bolt-in. halos ganun din po. It's the same. Pagka nakakuha po sila ng information that there is meron pong target na drug personalities na uhulihin nila, and then mag-bolt-in po itong mga ito. Usually they are mga ganun din po, magkaka-patch din po. Then they will conduct the operation. Again, hindi po alam ng mga kanya-kanyang opisina nila, Mr. Chair. So in other words, Colonel, ang ibig mong sabihin, in spite of the fact that there was a strict order on the implementation of war on drugs, marami pa rin mga klase-klaseng mga scalawags sa PNP na walang takot sa nag-utos na mag-implement ng war on drugs. Tama po ba yung ganong understanding? Yung po lahat na sinasabi ko ay before 2016 July. Nung war on drugs na po, nawala po lahat yung mga yon, Mr. Chair. So, Naubos po.
So, yung ibig ganung sabihin, mga modus, nawala na itong- po, nalinis po. Ito, mga different types of scalawags in the PNP, nawala yan nung 2016 nung in-implement yung war on drugs. Opo, yun po ang in-ensure ng buong PNP na makover sila sa operations po, yung double barrel po, Mr. Chair. Okay. In-implement po yung double barrel, no? Yung po bang mga pulis na mga namatay, sila po ba ang tinatawag na ninja cops, ninja liit, bangketa cops? At ito ba sila yung mga namatay na mga pulis? Sila ba ay kasama doon o kasapi doon sa grupong nabanggit nyo na mga scalawags? Regarding that, Mr. Chair, wala na po akong personal knowledge doon po sa I wouldn't know, Mr. Chair, because the region is the one in charge of implementing po yung Oplan double barrel, Mr. Chair. Okay. Sige, salamat, Colonel Leonardo. So, the next to interpolate is Congressman Jay Kung-hun. You have 10 minutes. Mr. Chair, maaari ko po bang i-direct ang aking katanungan kay Colonel Leonardo? Magandang gabi po, Colonel Leonardo. Gandang gabi po, sir, Mr. Chair. Colonel Leonardo, aware po kayo noong nakaupo si former President Duterte, ang sabi niya, lilinisin niya ang buong Pilipinas sa droga within 6 months. Tama po ba yun? Narinig niyo po ba yun? Narinig ko po, Mr. Chair. And kayo po ang kanyang napili. Ayon nga sa salaysay ni Colonel Garma, kayo po ang kanyang inirekomenda para mag-head ng task force na dapat bubuin sa under ng dating Pangulo. Colonel Leonardo, masasabi niyo po ba na mabigat ang inyong expertise, lalong-lalo na pagdating sa paglaban sa droga o pamunuan ang war on drugs? Hindi naman po ako ganun ka-expert, pero meron lang po akong kakayanan or experience to conduct operations po. May experience po na paghuhuli, pag-aresto, pag-file ng kaso, implement ng search warrant, at iba pang mga police activities, Mr. Chair. Masasabi niyo po ba kayo ay eksperto pagdating dito? Hindi ko po masasabi, Mr. Chair, kasi hindi ko po alam kung expert po ako. Ang alam ko lang ay investigator ako and also intelligence officer din po. Yun lang po ang masasabi ko sa sarili ko po. Okay, Colonel Leonardo. Nung sinabi ni Presidente Duterte na lilinisin niya ang buong Pilipinas within 6 months, tingin mo ano yung ibig sabihin ng Pangulo, na dating Pangulong Duterte, sa term na ginamit niya na paglilinis? Ano ang pagkakaintindi o pagkakaunawa mo rito? Ang narinig ko po sinabi niya, Mr. Chair, sabi niya, gawin niyo yung mga trabaho niyo. Ang sabi niya, ang tunay na biktima rito ay yung pamilya na naapektuhan ng droga. Yung ating mga anak, sabi niya, yung mga pamilya, yung buong bansa ay sinisira nitong droga, sabi po niya. Kaya kami po, naging determinado na voluntaryo tumulong po, aside from yung mga duties namin, tutulong po. Yun po ang nag-motivate sa amin, Mr. Chair. Pero yung binigay po na timetable ng dating Pangulo na 6 months, sa inyo pong pagkakaalam o pagkakaintindi, sa inyong pagiging eksperto, posible po ba yun o imposible? During that time po, kasi narinig ko na lang po, kasi I'm not that expert, Mr. Chair, actually. Actually, kaya nga po kami nag-iisip ng task force na hindi naman pala applicable. Turn out po na hindi po pala kaya ng 6 months or 3 months to 6 months. Parang ganun po ang pagkakarinig ko. Naniniwala po ako hindi makakaya sa sobrang lala po ng sitwasyon nung panahon na yun, Mr. Chair.
Okay. Nabanggit ni Colonel Garma ang Davao Model, ang isang sistema ng rewards and killings. May papatayin kang drug lord, drug pusher, tapos babayaran ka. Yung sistema na ito is yung para maabot mo yung quota ng mga pulis kung ilan ang dapat maaresto o ma-neutralize ng mga targets. May alam po ba kayo tungkol sa sistemang ito? Mr. Chair, bago po kami nagsimula, matapos kami magplano na hindi naman pala uubra, yung pong Davao Model kasi ay yung tokhang actually, tok-tok hangyo. Nang ibig sabihin ay kakatok, tapos ay pakikiusapan na sumurrender na. Yun po ang gagawing national scale na implementation. Na yun nga po ang in-implement ng PNP through under Oplan double barrel tokhang, Mr. Chair. Ano po ba, Colonel Leonardo, yung dalawang level ng double barrel? Operation double barrel. Ang pagkakaintindi ko po, Mr. Chair, yung isang barrel is a high value target po. Yun naman pong to go against high value target po. Pag-conduct ng operation against this ano po, yung mga suspect dito. And then yung second barrel refers to the users and street level pushers that would be knocked on their in their residence, then ask them to surrender. Yun po ang yun po, Mr. Chair. So, Colonel Leonardo, maaari niyo po bang kumpirmahin na sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte, meron po bang reward system in place noong panahon ng war on drugs ng dating Pangulo? There are rumors, Mr. Chair, narinig po, pero wala po akong personal knowledge, Mr. Chair. Sinabi ni Colonel Garma sa kanyang affidavit na kayo daw po yung sentro ng pagbibigay ng reward system. Colonel Leonardo, sabi nga po ng ating chairman, basa na po yung paa ninyo, ba't hindi pa po kayo maligo? Pwede niyo po bang aminin na o pwede niyo po bang magsabi na tayo ng katotohanan dahil lahat naman po paturo papunta sa inyo. Hindi lang po isa ang taong nagsasabi na meron po talagang reward system na nangyayari. Colonel Leonardo, meron o wala po bang reward system nung panahon ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte? Gaya ng sinabi ko po, Mr. Chair, based on my personal knowledge, wala po akong alam na reward po, wala. Ibig niyo po bang sabihin, nagsisinungaling po si Colonel Garma? Hindi ko po alam, baka meron po siyang alam tungkol doon. Ako po kasi, hindi po kasi sir, Mr. Chair, that would be outside the scope of... Meron nga po siyang alam, Colonel Leonardo, at kayo nga po yung sinasabi niyang may alam. Kayo nga po yung sentro. Sabi niyo po may alam po siya. Ang sinasabi nga po niya, kayo po yung sentro. Kayo po ang nag-ooperate ng reward system. Sinabi nga rin po niya na tinatawagan po kayo, kinakausap po kayo ni Senator Bongo at sa pagbibigay ng reward. Sinabi rin po ng kanyang affidavit na certain muking ang kumakausap po sa inyo. Ibig pong sabihin, nagsisinungaling po si Colonel Garma. Ako po, hindi ko po alam yung sinasabi niya, Mr. Chair. Colonel Garma, ano po bang masasabi nyo? Hindi daw po alam ni Colonel Leonardo yung sinasabi ninyo. Sir, sinabi ko lang po yung totoo na alam ko po. Sana po makapag-isip po na maayos si Sir. O Colonel Leonardo, sa inyo pong dalawa ni Colonel Garma, tingin ko po wala pong dahilan o wala pong rason para magsinungaling pa si Colonel Garma. Dahil sa totoo lang po, nakataya na rin po. Pati pato, sabi nga nila, nakataya na sa kanya. At talagang
tingin po natin, nagsasabi po siya ng katotohanan. At kaya nga po, ulitin ko po ang tanong ko, Colonel Leonardo, sana makapag-isip na po kayo. Meron o wala po bang reward system na kayo ang sentro ng panahon ni dating Pangulong Duterte? None that I know, Mr. Chair. Anyway, Mr. Chair, nakikita naman po natin sa marami pong nagsasabi na ang talagang sentro po talaga ng reward system noong panahon ng ating Presidente Duterte, ang nasa gitna po nun, si Colonel Leonardo po at maraming tao ang nagtuturo at makakapagpatunay na talagang siya po talaga yung nasa sentro. So, inaantay na lang po natin siguro na makapag-isip-isip si Colonel Leonardo at magsabi po ng katotohanan dito po sa ating komite. Yun lang po, maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congressman Kong Hun. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.